Mga kwentong pambata. Ang gintong susi. At ano ang sinabi ng Ardelia? Wow! Trip mo bang mag-rhyme ulit? Ngunit ito hindi tula. Kilalanin si Olivia, Carrie at Tabby. Ang tatlong magkakaibigan sa mga pakikipagsapalaran na laging may ginagawa. Bawat isa sa kanila ay may isang espesyal na kakayahan. Si Olivia ay nakakalakad sa kahit anong bagay. Tubig, mga ulap, mga dahon, kahit hangin. Si Carrie ay kayang magpaulan sa anumang oras. At si Tabby kayang makipag-usap sa mga hayop. Oh! Gutom ka? Hindi gutom ang aso. Siya ang gutom. At ngayon, nagtipon sila sa gubat ng Amazonia. Itong tatlong magkakaibigan ay nagpaplanong angkinin ang mythical na gintong susi. Ang gintong susi ay isang alamat. Sa lahat ng nakita natin sa maraming panahon, walang kasabihan. Ayon sa Ardelia, ang mapa pupunta sa gintong susi ay sinasabing nakatago sa isang batang lalaki na nakatira sa Southern Village. Hindi ito malayo dito. Pwede natin itong tingnan. Huwag ka nang makipag-usap sa mga hayop na ito. Wow! Kalma lang. Huwag kang masungit. Haha, nagpapasalamat kami sa tulong mo. Heto, para sa iyo ang mga ito. Si Olivia, Carrie at Tabby ay magkakakilala mula pa nung 8 taon sila. Madalas silang magkita sa gubat at maglaro ng mga nakakalibang na laro habang tumatakbo sa paligid ng mga puno. Ngunit nang mag-10 taon na sila, napagtanto nilang meron silang kapangyarihan. Sila'y nasabik tulad ng anumang bata. Ako ang reyna ng mundo. Ngunit sa kasamang palad, hindi ganon na nakikita ng kanilang mga tahanan. Siguro sila'y masasamang mangkukulam. Ito hindi maganda para sa aming nayon. Kailangan pakiusapan silang umalis. Wala akong pakialam sa sinasabi nila. Kayo ay espesyal at malalakas. Lahat kayo. Tandaan ninyo, ang inyong mga kapangyarihan ay espesyal at kaya niyong labanan ng anumang kasamaan basta't magkakasama kayo. Alagaan mo siya. Ang tatlong bata ay pinadala sa pangangalaga ni Gunther. Ang kakaibang matalinong lalaki na nakatira sa malalim na bahagi ng gubat. Sensya ka na, Olivia, anak ko. Hindi ko lang talaga... Paalam, Ama. Itinuro ni Gunther ang lahat sa mga batang babae. Pagkikipaglaban, pamumuhay sa kagubatan, pagninilay-nilay, pati na rin ang pagluluto. Bakit ang ingay nito? Dahil luto na. Pinapaalam ng lutuan sa'yo na ang pagkain ay luto na. Ayoko ang pagluluto. Ang pagluluto ay isang kasanayan upang mabuhay. Hindi mo naman pwedeng kainin ang lahat ng hilaw, di ba? Sa tulong ng kanyang pagsusumikap at dedikasyon, naging matatag na mandirigma na may pusong maamo sina Tabby, Carrie at Olivia. Sigurado ba tayo na pupunta tayo sa nayong ito? Ibig kong sabihin, ang paghahanap ng isang batang may mapa ay tila medyo... Anong nangyari dito? Naku po, sinong gumawa nito? Ingat! Dali, balik tayo sa mga palumpong. Hindi ko siya masyadong marinig, pero tila galit na galit siya. Ang kanyang galit ang nagwasak sa mga nayon. Tama ka, Nico. Mayroong hindi tama dito. Isa lang ang paraan para malaman natin ang nangyayari. Ha! Woohoo! Woo! Hi? Uh-oh! Ah! Tabby! Tulong!
bumaba para makausap ko siya. Talaga? Paano? Ipaubaya mo to sa akin. Si Kere ay nag-ipon ng kanyang kapangyarihan at tinawag ang mga ulap sa kalangitan. Woohoo! Yan ang sinasabi ko. Gamit ang lakas ng mga hangin sa paligid, itinaas ni Kere ang kanyang sarili patungo sa kalangitan at sinundan ng makapangyarihan na dragon. Pilit na inilalapag ito sa lupa. Ali! Ayos ka lang? Di na ako sasakay ng roller coaster kahit kailan. Umurong ka, Tabi. Kailangang managot ang dragon na ito. Anong nangyayari? Siya ba'y umiiyak? Oh, kawawa ka naman. Nasaktan ka ba? Pasensya na. Bata? Pinagtangkaan pa lang niya akong patayin. Ano? Ang lungkot naman. Ang salamangkero ng Berkel? Galing siya dito? Tiningnan ni Olivia, Tabi at Kere ang isa't isa na may pag-aalala. Ang salamangkero ng Berkel ay ang masamang salamangkero na nananakot sa kagubatan ng Amazonia at mga kalapit na nayon sa loob ng mga dekada. Halos nahuli na nila ito noon. Ngunit bigla na lamang itong nawala nang walang bakas. Ang munting batang may hawak ng mapa patungo sa gintong susi ay kaibigan ng dragon. Habang pupunta siya rito upang makipagkita sa kanyang munting kaibigan, napagtanto niya ang nayon ay winasak at nawawala ang batang ito. Talagang nag-aalala siya para sa kanyang kaibigan. Mga kasama, ang paghahanap ng gintong susi ay naging mas interesante. Totoo yan. Bakit gusto ito ng salamangkero? Sabi niya ang gintong susi ay may malakas na kapangyarihan. Ito ay makakabukas ng mga pinto sa iba't ibang dimension. Ano? Sige. Kompleto itong... Naikwento ni Gunter sa akin minsan ang tungkol sa mga dimensyon. Maraming uri ng mga mundo. May mga mabuti, may masama, at lalo pang mas masasama. Napakahalaga ng manatili sa mundo kung saan ka nararapat. Ang pagbubukas ng iba't ibang dimensyon ay magdudulot lamang ng kaguluhan sa kosmos. Ang naiintindihan ko ay kailangan nating pigilan ng salamangkero at kunin ng susi bago niya ito makuha. Ayon sa dragon, ang susi ay nasa ilalim ng bahaghari sa itaas ng arko sa bukid ng Hernet. Paumanhin? Yan ang pinakamataas na bundok sa buong mundo. Sigurado akong dadalhin tayo ng dragon doon. Dapat din natin iligtas ang kaibigan niya. Dadalhin mo kami sa arko, di ba, Cuddles? Cuddles, seryoso? Tara, Cuddles. Woo! Napakalakas ng hangin sa itaas ng arko ng dakilang Hernet. Wala akong nakikitang bahaghari, Cuddles. Ang tanga ko nga pala. Kerry, kailangan natin ng ulan at araw ng sabay para magkaroon ng bahaghari. Ang puting ulap ay humaharang sa araw. Kaya ko lamang hatakin ang mga ulap na may tubig. Ang puting ulap ay walang tubig. Kailangan natin si Olivia para ilipat ang ulap. Nasaan si Ollie? O sige, nasaan na ba tayo? Si Olivia ay tumalon sa ulap na walang tubig habang si Kere nagsimula ng mag-ipon ng ulap na may tubig. Dapat itong mangyari ng sabay-sabay. Tinulak ni Olivia ang puting ulap palayo at tinawag ni Kere ang ulan. At naroon na nga, ang pinakamagandang bahaghari na nakita ng tatlong bata. Yan ay... Tingnan mo, ang susi! Ha? Tabi! Ang tatlong matitino. Wow!
Ganon kadali lang tawagin kayo rito. Hinalughog mo ang 9 para tawagin kami rito? Siyempre, paano ba ako makakarating sa gintong susi? Isang baghari sa ibabaw ng arko sa pinakamataas na bundok? Alam mo ba kung gaano kahirap iyon? Nasaan ang mga taga-nayon? Hindi sila tinangay. Narito lang sila. Ang kailangan ko lang gawin ay kunin ng mapa at lumikha ng isang ilusyon. Cuddles, ito ang alikabok ng mga bituin. Ibuga mo ito ngayon para masira ang ilusyon. Ingatan mo ngayong kaibigan at iba pang mga residente. Kami na ang bahala sa salamangkera. Sige na. Tama na, masamang salamangkero. Hindi namin nahayaang makuha mo ang susi. Wala kayo kundi 3 takot na mga babae lamang. Hindi niya sinabi yon. Si Kerry lumipad sa kalangitan at tinawag ang mga ulap. Si Olivia ay naglakad sa mga ulap na iyon at sinuntok ang wizard sa muka. Samantala, kinuha ni Tabby ang gintong susi. Napansin niyang may mga kuneho ang susi. At nang kiniskis niya ang susi sa kanyang daliri, may bumukas na butas sa ere. Hindi! Anong ginawa mo? Ang salamangkero ay dinala sa ibang dimensyon. Paano mo ginawa yun? Hindi ko alam. Hinawakan ko lang ang mga kuneho at ninais kong dalhin nila ang wizard kung saan siya nararapat. Di ko nga sila kinausap. At napagtanto ng tatlo na may mas ihigit pa ang kanilang kapangyarihan kaysa sa kanilang inaakala. Nagyakapan sila at narinig nilang si Cuddles na umungol. Binalik ni Cuddles ang 3 bata sa nayon at pinasalamatan sila sa kanilang serbisyo. Pangako ni Tabby na palaging naroroon siya kapag kailangan siya ni Cuddles. Pagbalik sa kubo, ibinalita ng 3 bata kay Gunter ang mga nangyari. Baka oras na para sabihin sa iyo ang kwento ng pinagmulan ng iyong mga kapangyarihan. Ang 3 ito ay nakinig ng may gulat at pag-asa tungkol sa kanilang nakaraan. Pero ang kwentong iyon ay para sa ibang pagkakataon.